kaguluhan ito? Anong kaguluhan ito? So, birthday concert ito, Mars, di ba? Of course. Okay, today ko din i-announce, supposed to be birthday concert. But nagkakagulo na kami sa schedule. Sabi ko, nape-press for time na ako. We decided to move the concert to July. Okay, so hindi na ngayon May. So, may Hindi announcement ka na today. Oo, today ko na i-announce. So, that I am decided. Kasi, syempre, thank you, Lord. Ang daming work. Ang daming work. So, I have 2 TV shows. I have 2 talk shows. And, meron pa akong movie, alias Pogi. And then, meron pang under negotiation. So, yung ganon. Parang, Sabay-sabay. oo, hindi na rin makasingit ng mga promotion, ng promo for the concert. Yun. Buti nga, ito, na-plot na namin itong press con. So kaya tinuloy na lang. Kaya tinuloy, oo. But, good thing na rin yun, yung mga nakabili na, magagamit naman nila yung ticket. July. Sa July 11. Oo. Same venue. Same venue. Pero yes. syempre, yung iba isipin, ay bakit din? Pero kasi ang hirap ng concert, no? Daming rehearsal. You know what? live Kasi, wala namang problema dun sa Ang gusto ko kasi to give, yung gusto ko prepare Your best. yung best ko na sa sobrang dami kong schedule, baka bumigay yung katawan ko. Tapos, 'di ba? Maganda yung condition ako. But okay na, all set na lahat. All set na. But yung gusto ko yung hindi ako relax ako ba? 'Di ba? Ang dami kasing ng schedule. Tapos 19 days na lang pala. Concert na. Yung guesting kahit isa. Ha? Wala pang guesting kahit isa. Oo, wala pang guesting. Nagpapaschedule sila. Sabi ko, wala na akong masingit. Kasi, di ba, may magandang araw ako, season 3, and then, yung Jack and Jill, patapos na, and I'm starting the Pajak Princess, with Miles Ocampo. Tapos, nag-first shooting day na ako ng alias Pogi, after 25 years. Senator Bo. Yeah, Ikaw pala with yung dating leading lady. Yes, ako yung parang nililigawan niya doon, naging girlfriend na niya doon. So, mag-asawa na kami dito sa film. Parang lang, 'di ba? Parang Top Gun lang after 20 years. 20? 25 years. Wow! Kasi it's your 30th this year, di ba? 30, Yeah. 32nd. Oo, ha? 32 na. 32 Alin? ba? 31 na ta ako. 31. Ngayong araw. Hindi, no. Itong Feb. 31 years na ako Sa showbiz. sa showbiz. Ang bilis ng panahon. Oo. So, itong 30th, wala naman tayong hinahabol. I want to give the people a good show. Kasi it's a milestone eh. Kumaga, I'm very thankful that I'm still here na may trabaho. Hindi naman lahat nakakatagal sa industriya na, 'di ba? So, thankful ako na kaya gusto ko maganda yung show. Yeah. Kasi ang may backtrack pa tayo niyan yung mga pelikula ko, yung mga teleserye ko. Kwento mo nga yung bagong show mo sa 1PH. Ano na offer mo? Okay. Sige na nga, announce ko na. Okay, they offered me it's a podcast, long conversation. Ang title is Private Time with Ara. It's another kumbaga malayo siya, iba siya sa Magandang Araw. Magandang Araw, it's a lifestyle show. This one, it's parang one-on-one interview podcast thing. So, siya, late night show siya, 9 p.m. ng gabi, every Wednesday. That will mag-start this end of April. Ano to? May pagka-adult ang dating? Yung mga topics. Showbiz na hindi showbiz. Parang gano'n ang yung pwedeng into deep topic. Yeah. New avenue for me, and natutuwa ako kasi parang seryoso na yung mga alok sa akin na hosting. 'Di ba? Parang
It's a podcast and ano siya, one news siya eh. Yeah. So, I'm very thankful kasi yun, when they offered it to me, hindi naman ako nagdalawang isip. Ara, Yes, mo inaaligaga ang target. Bakit ko inaalaga? Hindi marami. Ba't kailangan patong-patong ang ginagawa mo? At this Hindi age, ako at this point, Sige nga ikaw, pag may dumating na mga projects, tamad ako eh. o sabihin na Pero natin, ikaw, yun nga, ang ibig niya siguro na natin sabihin, masipag ako. 31 years na pero parang hindi ka nagsasawa. Parang hindi ako napapagod. I think parang yun yung vitamins ko. parang mas ayoko nang walang ginagawa. Parang the more na wala akong ginagawa, parang ay, yung pag hindi ako productive, I feel so useless. I feel so, diba? Kaya naman i-manage yung time eh. Na gagawa naman ng paraan. Tapos, siguro sa tagal na rin sa showbiz, sanay na tayo. Okay, pag na-cancel yung shoot, ngayon ang nangyayari, uy, yes, cancel ang taping. Meron akong free time. So, ganon. O, alika, let's go to Mandy. Ganon. Pag, yung anak ko rin naman kasi nagsuschool na. Kung housewife lang ako, di nakatunga nga lang ako sa bahay na ganon. Morning hanggang hapon, antayin ko yung anak ko. Antayin ko yung anak ko lumabas sa school. Di maging productive tayo, di ba? Hazel, sige. Hazel kasi, yun nga, sobrang busy mo. Pero habang busy ka, ang dami-daming projects, lalo kang sumisexy. Oh, wow. Anong secret or anong ginagawa mo? I think yun ang secret. Dati nahihirapan ako mag-diet eh. Oh. So ngayon, parang ano na siya, yung kain ko, normal na lang siya, pero parang umano na siya. Tapos busy ka. Siguro, dami mong ginagawa. Then, hindi rin kasi naman ako ma-junk foods eh. Hindi rin ako ma-soft drinks. So, hindi rin ako... Marais ako pero nakasukat sa bahay. Oo. Ganon. So, Parang kasi, twice a day lang ako nagka-cup ng rice. Parang 2 cups of rice a day lang. And what else do you do? You do exercise? Minsan, nag-7 minutes, ako, yung mga walang dumbbells, yung nasa YouTube, yung mga ganun-ganon, yung workout na... Nakaupo ka na. Squat. Yeah, mga 7 minutes, 5 minutes lang. I can't do 1 hour kasi nga sa busy. Yun. So, sinisingit mo talaga siya? Sinisingit ko para ma-stretch yung body, ganon. Tapos, I still use corset pag natutulog ako. So, I remove it pagkagising ko. So, pagka-remove ko siya, talagang flat na flat yung tummy ko. Ano yung corset mo? Yung the regular, latex. So, pawis. Yeah. Pawis ka. Hindi, naglalagay muna ako ng tank top, then tsaka ako pinapato. Kasi para hindi mag-burn yung yung latex sa skin mo. But yung mga latex na yun na corset, may tela na nakadikit. Saan natutunan niyo na yun na yung sa mga YouTube, 'di ba? Kahit nung araw, 'di ba? Ang liliit ng bewang nila kasi naka-corset yung damit nila. Di ba? 'Di ba mga 19 ng waistline? Mga 1700s, mga ganun. 17. naman, hindi mas mahirap, mas masikip. Uneasy lang siya at first, but masasanay ka. Pag hindi ka makahinga, ibig sabihin hindi right fit yung corset mo. Kasi 3 hook yan eh. Tapos so, mag-start ka sa first hook. Tapos, eventually, after 1 week, mapapansin mo, luluwag na eh. Maluwag na sa'yo, pupunta ka sa second hook. So, I'm using the extra small na sa last hook. Saka lalo ka na uhuhok diyan, lalo ka na pag yung lalo na yan yung paliit na paliit ng paliit. Ayos, hindi naman ako nag-start sa XL, nag-start ako sa medium naman. Medium naman pero nasa last hook ako. Bala kasi ni Maylin na Kasi kami ni June, Yung bewang ko ngayon, hindi naman siya 24. Minsan naglalaro sa 26. Pero pag hindi ako masyado kumakain, tas pag nag-straight corset ako ng 1 week, nagto 24 and a half to 25.
Yeah, ganun. Pero hindi na ako, parang 18 na-stick na ako sa extra small. Yeah. Oh, ang bongga, di ba? Pero eto, ano naman yung mga beauty secrets mo na pwede mong i-share sa Siyempre, mga our fans? secret pa rin. Okay. Yung products ko pa rin, yun, yung mga panlinis. Hindi naman kasi ako masyado kung mapapansin nyo, wala naman akong masyadong ginagawa sa mukha ko or something. Mga ano lang ako, RF. Tamad nga ako magpa-facial. Tamad ako Parang magpa-facial. hindi ka tumatanda. Wala kang wrinkles, wala kang Thank you. eyes. So, ano lang siya, moisturizer, cream sa gabi, ganon. Tapos, panglinis lang. And, nasabi ko na to before, I don't wash my face in the morning. Pag naliligo na lang ako, and I don't wash my face in the evening. May panglinis lang ako. Why? So, Too much of washing your face can dry your face. So, nagdadry nga doon yung skin. So parang ang nangyayari sa akin, once a day lang ako nababasa ng tubig yung mukha ko. Pero Hazel, naniniwala ka na part ng pagiging blooming, pagiging maganda, yung pagiging stress-free. Ano yun? Stress-free, ikaw yung pagiging maligaya. May stress din naman ako. Nag-stress pero- na ako kanina. Pero hindi, ang ibig ko sabihin, pagdating sa married life mo, malaking tulong Ano, si malaking Dave. tulong yung hindi ka binibigyan ng konsumisyon. Oo. 'Di ba? But ang ano dyan hindi naman din yung sa surrounded. Dapat yung inner self mo. You're okay with your inner self. Kasi kung magbabase ka sa nakapaligid sa'yo, na yung happiness mo, ay hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo nito. Dapat huwag mo ako bigyan ng sakit ng ulo para hindi ako stress ha. Hindi, dapat ikaw mismo. Kasi kahit anong stress ang ano dyan, yung kung paano mo siya i-handle. 'Di ba? Dapat you know how to handle stress na. Yung pick-up friend, ano nang Pick up, it's about, Yeah. yun na nga, isa pa yun. It's about to launch na. Mauuna pa siya mag-launch bago yung concert ko. Kaya parang I desire, yun nga, parang sabi ko, support naman din ako dito sa business namin. Diba? So next press con mo, papipick up mo na kami sa app mo. Oo, yes. Oo. Ipapapick up ko na kayo sa pick up. reaction ng husband mo sa araw-araw ng trabaho. Alam mo, sobrang busy din niya. Buti na lang din kasi sa sobrang busy ko, naging busy din siya dahil maglo-launch na itong pick up. And ang nakakatuwa dahil ang dami ng drivers na nag-a-apply sa amin. Ang dami na rin basta na nakakatuwa yung respond nung natutuwa sila. Kabahan na ang Grab. So, Kabahan na ang Grab. So, kailan na lang ang mga time nyo together na walang work, in a week, meron ba? May date ba? Meron din naman. So, kunwari, pag natapos ako maaga, puntahan ko siya sa office, magdi-dinner kami, yung mga ganon. So, kasi yung mga little time na ganon, very important yun eh. Diba? Tapos sabay na kami uuwi. Yun. So wala na talaga yung baby. Yung baby, sabi nga niya, nagpaparinig siya minsan. Sabi ko, tapusin muna natin to, launch muna natin yung pick up, tapusin ko muna yung show ko, and yung concert ko, and para medyo relax na, diba? Pagkatapos, may papasok na ng mga bago. Yun nga, pag sinabi ko magbe-baby ako, ang dami pumapasok. At yung date na ng baby. Question, hindi nyo kino-consider na magpa-freeze just to be sure? Kasi, doon na naman din kami papunta. Parang sayang lang. Ang hirap pag nagpa-freeze ka daw, it's like in vitro din daw, na may mga injection pa. So, parang ayoko nang maranasan yun. Dahil marami pa daw akong follicles. So, nagpa-check up naman ako. I'm okay pa daw. Pero wag na nga lang patatagalin. Siguro, ang pinaka timeline ko hanggang next year. Kailangan mag-baby na ako. Next year kailangan. Buntis na ako. Parang ganun. Tapos may launch kayo bago na Tapos, yung pala yung bagong baby niya. Okay, thank you. Thank you, Ito, Hazel. yung tong concert na to, anong magiging tema, anong magiging laman? It's about Lifespan. my journey, my milestone of my career. And then matatouch yung
singing career ko. And yun nga, i-announce ko mamaya na it's been 17 years yung last time na gumawa ko ng album. And I signed again sa ABS-CBN Music. Ewan ko sa'yo. Ngayon. Ang dami mong ano. Sign ka ngayon. Di ba kasi gagawa mo ng bagong ano ba? Arreglo ang Aray at Meron Chaken? akong single na. Lumabas Ayun, na. naririnig nyo kanina. Ayun. Ano yung title nun? Ay, hindi nyo ako nabusesa. Nabusesan! Nabusesan, iba Anong na title lang. nun? Akala ko diba Mars, anong title nun? We Were Meant to Be. Bagong song mo Composed yun. by Martin Rivera. Ah! Kinanta mo na yun sa... Di ba kasi... Sa wedding. Okay. So, itong song na to, hindi siya na-release, diba? From the first album. So, ano namin, ni-record namin siya ulit in a new arrangement. Sa panahon ngayon. Kasi 1990s pa yun. Alam mo, dapat mo i-rearrange at gawing makabago yung ay pag-ibig. Hindi mo naririnig? May hindi sped ba? up? Meron din. Kanina. May remix? Kanina. Mamaya, paparinig sa inyo ng Kakatayin ABS-CBN mo ba? Music. Pwede naman kantahin. Ulit. May dala Picture sila. na lang for Record ka. photo. May bago kang recording with ABS Music. Yes, ito yung single, yung We Were Meant to Be. And then mag-release kami ng mga another songs. So, maririnig na rin nila yan sa Spotify. And maririnig na rin nila yan sa radio. So, singles mo na hindi pa album. Single. Tsaka mag-double. Picture na lang sa article. So, ano pa nga ang magaganap sa concert? Nasa opening Okay. na. May mga guests ka na, Mars. Okay, sige, announce ko na yung guest. I hope they're still okay with their schedule. Pero, Sa July. ang guest ko is Christine, my sister, Martin Rivera, Ogie Alcacid, Senator Bong Revilla, Senator Robin Padilla, si Brad Pitt, and may mga surprise pa. Brad Pitt, Isko Salvador yun ah. Kaya nga, ano kaya gagawin niyo? Oh, Angelina Jolie. Bilang ni Brad. Ano kaya gagawin niyo? Bubble ka nagkasama. Diba? Ayun, part ng bubble. Yung iba kasi manonood. Kasi I cannot guess sobrang dami. Dahil hindi pwede ma-prolong yung show eh. Kaya talagang inaano namin, minamaximize namin yung time, but full yung show, maganda yung show. Ayan. So, May ni-request ko ba na sana nandiyan ako sa concert ko pero hindi siya release? Baka tong July, baka available na siya. Abangan natin. Oo, abangan na. Wala sa binanggit mo siya. Wala sa mga binanggit. Babae yan. Oo. Babae at lalaki. May dalawa. May dalawa. si Mandy, Para may surprise may pa. special participation. Oo naman, si Mandy. First time. Special participation. Oh. Ayun. So, actually excited ako kasi the last solo concert ko yung sa Araneta. Yung Loving Ara, 15th anniversary concert ko yun. Directed by Roel Santiago. Sino mag-direct? Direct Frank Lloyd Mamaril. Anong year yung last mo, Mark? 2007 ba? Yung Arena. Araneta? Kasi kalahati, 15-15. Yeah, 15-15. Oo. Yeah, kaya dapat, okay tong 30th. Diba? Kasi doon sa 15 years na yun, ang dami pang nangyari sa career mo eh. Mm-hmm. So, parang ito yung opener to go back, magbalik ako sa singing, sa first love ko, yung singing. Ano ba milestone sa career? Naalala, may tatlo. Sa 30 years mo. Milestone, syempre, yung nanalo akong Best Actress. Yung yung laging pag may nakikita kayong gown na kita yung Sa puwet ka. likod, laging binabanggit yung pangalan ko because of that iconic gown. Andyan pa rin yung gown na yan may mga gustong bumili, in fairness. Pero yung binilat mo. Hindi ko pa alam, pinag-iisipan ko pa. May gusto Marami nagsasabi na i-auction ko. So, but Pwede mo lang maisuot sa Display sa concert o use. naman yun, i-display natin sa concert. And then, syempre, it's an honor din na makasama ko si FPJ.
Diba? And halos lahat ng action stars nakasama ko. Siguro kung merong isa, dalawa lang ang hindi ko nakasama, but the rest nakasama ko. I can say isa yun sa Milestone, and yun, nagka-album ako. Tapos eto ngayon din nag-host ako. Yun, I think yung milestone sa career ko. Akong pinasal ka. Career. Career ba yun? Personal life lang, di ba? One question na po is, throwback lang po from your past career. What was the feeling po, like, when you heard your first song playing on the radio, and asan po kayo ng mga time na yun? How are you feeling? Narinig mo na siya sa radio? Hindi ko na maalala kung nasan ako yung mga time na yun, pero sobrang na-excite ako nung narinig ko sa radio. Kumbaga parang, syempre, first album ko yun eh. Iba yung pakiramdam. So, siguro, pag narinig ko ulit yung kanta ko ngayon sa radio, yung bagong single, baka ganun ulit ang maging pakiramdam ko. Ay, parang ganun, na-excite ka. Kasi it's been, 17 years, yung huling album ko. Ask me this, about your, in the industry for what was your biggest advice na nakuha niyo na tumatak pa rin po hanggang sa industry? What do you mean biggest? Advice po na nakuha niyo from other artists? Advice sa ibang tao? About sa singing or both po, singing and I mean sa careers? Siguro kung ano yung success na maranasan mo, just stay grounded, ganon. Siguro hindi ko masyado nilalagay sa utak ko. Parang alam mo yung lagi kong nilalagay sa isip ko, parang lagi ako nagsisimula. That's why they ask me, bakit parang hindi ka napapagod? Parang ang sipag-sipag mo pa rin. Kasi yung nilalagay ko sa isip ko, parang nagsisimula pa lang din ako. Hindi ko nilalagay na, tapos na ako dyan. Parang, kasi tatamarin ka na sa life mo eh. Na, kumbaga, china-challenge ko pa rin yung sarili ko. Na, to do this, to do that. And, eto, marami rin naman nagsasabi, ba't hindi ka kumanta ulit? Ba't ganyan? Kinalimutan mo na. Sabi ko, hindi ko naman kinakalimutan. Nagkakaraoke nga ako lagi. And then, tsaka I do corporate shows. I do mga out-of-town shows. Nakakamiss din. Iba rin kasi yung live audience na kumakanta ka in front of them. Siyempre sa TV, tinitape mo yan eh. Ayun. anyways, congrats. Thank you. Ako bang hindi na-try o gusto mo pang i-try? Like, nagpa-podcast ka. Other than that, meron ka pa bang gustong i-try? Meron siguro mga roles na gusto ko pang gampanan na hindi ko pa nagagawa. Yung very challenging. Siguro another challenging role na makakapagbigay sa'yo ng acting award ulit. Kahit isang beses. Isang project lang na matindi, tas makabigay ulit ng acting award. Kasi parang ano yan eh, parang nag-aaral ka eh. Gusto mo may honor student ka, diba? So, andito ka pa sa industry, so kailangan, hindi porket matagal ka na sa industry, parang you know it all. Kaya yun yung sasabi ko, china-challenge ko pa rin yung sarili ko. Nasa-challenge pa rin ako sa ibang roles na, yun, yung mga gusto kong gampanan. I hope magawa ko rin someday. Next question, meron pa po. We have another question from Pop Life kay Maylene Dalil. Out of all yung mga ginagawa mo, yung hosting, acting, singing, ano yung top 1 mo? Ano yung pagkakasunod sa pinakagusto mo sa ginagawa? First love ko talaga singing. So, binalikan ko siya ngayon.
Kasi lagi ko siyang naiisang tabi eh, yung pagkanta. Siguro, hindi ko naman, ayoko sabihin nag-regret ako na hindi ko tinuloy-tuloy. But, siguro may mga timing lahat talaga eh. Kaya siguro hindi ko siya natuloy-tuloy. Grabe din naman yung mga umapaw na projects sa akin, mga movies. Nung kapanahunan talaga ng pelikula, ng kalakasan ng theater. Yung talagang wala pang Netflix, naabutan ko yun, wala pang kung anong mga streaming platform, di ba? So, I guess, I can say I'm very lucky na abutan ko tong streaming, naabutan ko yung ganong era. Etong pinaka-top ko is tong singing. And then what comes after, hosting? Acting. Then third ang hosting. That's why huli ko na siya ginawa, yung hosting. Since this is the newest thing that you'll be dabbling on, paano mo nakikita yung sarili mo as a host dito sa mga upcoming projects? Well, I'm not a skilled one na host. Kumbaga, hindi ako journalist, hindi ako... I'm just being me. Nagiging natural lang ako. Kung sino ako, iyon ako. Iyon yung pinapakita ko sa pag-host ko. Kumbaga, parang walang filter. Hindi... Tsaka hindi rin naman ako yung what do you call this, na yung mag-i-interview ako ng isang tao para sumikat yung isang show ko, kailangan ko i-grill yung isang tao. Parang gusto ko kung ano lang ako in real life, doon nila ako makikita kung paano ako makipag-converse sa isang tao. Yun. Thank you. Thank you. Challenges, sa tingin mo kasi medyo matagal na rin, di ba? So, After yun. After 15 years. Kasi the last solo concert I had, yung sa Araneta, yung 15th anniversary concert ko. So, matagal na talaga yung 15 years. That's why our team decided dapat May 7. It's also a birthday concert. Then, na-realize ko, teka lang, kasi sobrang daming schedule. We don't have time to promote na rin sa TV. Parang press for time na. So we decided na to move the concert to July 11. Kasi I want to give the people a best show. I still sing naman. I do corporate shows, out-of-town shows. Pero kasi ngayon lang ulit magsusolo concert na yung talagang marami akong kakantahin. So talagang dapat kondisyon yung katawan ko. Gusto kong mag-workout na yung para toned yung katawan ko, para hindi ako hihingalin sa stage pag kumanta ako ng danceable songs. Ganon. Tapos, ito kasi full band setup to. Sobrang excited ako. Ano na siya, ready na yung concert. Nire-ready ko lang yung mismong ako. Yung well-rested din ako. Yung tipong hindi ako magkakasakit pagdating ng concert. So, kayo naman inaalay yung concert. Aside sa mga fans mo, meron ka bang inaalay itong iyong upcoming concert? Meron. Inaalayan, or I mean, to whom this concert will be ba? Itong concert na to, inaalay ko dun sa, sa lahat ng tao na nagtiwala sa akin through the years. So, lahat ng networks, lahat ng mga film outfit, lahat ng mga producers, ng mga fans, lahat na nagtiwala sa akin through the entire itong journey ko sa career ko. Para sa kanila lahat to. And sa mga nakasama ko, sa trabaho, yun. Sayang nga lang, meron na mga pumanaw, di ba?
So, i-ano na lang natin. But I'm very thankful kasi I'm still here sa industry. And nagugulat ako kasi ang dami pa rin trabahong dumarating sa akin na inisip ko pag nag-asawa na ako, ay, okay na, laylo na ako. Ay, ang daming offer. So parang, ito yung blessing sa dumarating sa'yo, hindi ko mahindian. Yung final question ko na lang. So, sinabi mo kanina, di ba, you are more into singing. Meron ka bang gustong gawin na hindi mo pa nagagawa na gagawin mo ba sa concert na pwede mo bang maibahagi sa amin? Gusto ko surprise! Meron kasi akong isang talent na hindi na showcase talaga. So, I hope manood sila dito sa concert na to. Kasi, ito yung forgotten passion also. Dahil na-busy ako sa career ko, pero bata pa ako, ginawa ko na to. So, gagawin ko siya ulit. Babalikan ko siya. Ano yan? Basta, secret! Kakain ng buhay naman. Basta secret. Thank you! Thank you! May nailihim ka pa sa amin, lagay na yan. May lihim. Para naman may lihim pa ako sa inyo, Ana. Kaya nga, hindi ko lang ano yan? Basta meron pa ako isang talent na hindi nyo alam. Maglaba. Ayun na lang. Yun na lang ang ano yun natin. Leave it there. Ano Para kaya? naman kayo, ma-surprise din kayo. Ano kaya yun? Ano mo alam nyo na? Go, Arniel! May tanong ako. Sa loob ng 30 years mo sa industry, ano yung pinaka masakit na controversy na nalagpasan mo? Masakit? Alam mo, sa dami ng controversy na pinagdaanan ko, ano siya, lahat masakit naman yun, lahat masakit. Pero, siguro yung yung tipong pag ina-accuse ka ng something na wala kang, kasi hindi ako palaaway eh. I don't want to say bad things about people also. Wala. Kumbaga parang hindi nyo ako kilala, hindi nyo alam ang totoong pagkatao ko, so hindi nyo alam ang buong story. Sometimes, yun ang masakit na hindi naman sa hindi mo mapagtanggol yung sarili mo. It's just that gusto mo lang mag-keep silent para wala nang mga madamay na tao, para hindi na lumaki. At saka parang for me it's a waste of time. Kasi at the end of the day, rin yan lilipas din, diba? So yung accusing me to something that I did not do, yun. Yung pinakamasakit. Ayun. Okay ka na ba, Arniel? Oo. Ayoko na. Hindi mo na paamin, di ba, Chay? Hindi. Napaamin saan? Yung ito na lang. Kasi nabanggit mo kanina si FPJ, naka-work mo, di ba, Mars? Oo. Halos lahat ng action stars naging leading man mo. Sa mga bagets ba, yung mga younger artista ngayon, meron ka bang gustong makatrabaho na hindi mo pa naka-work? Or pwedeng nakatrabaho mo na nagustuhan mo yung ugali? Or Gano'ng kabagets ba ang pinag-uusapan yung mga young stars natin ngayon? Basta younger than you. Alam mo, sobrang daming young stars ngayon. Yung mga sikat ngayon. Yung mga sikat ngayon. Ano kilala mo? Sige, bigyan nyo na lang ako. Mag-name drop kayo. Kasi hindi ko maisa-isa. Don Bell. Ganyan. Ha? Sino? Alden. Alden, hindi pa nakatrabaho. Of course, I want to work with Alden. Daniel Padilla, yes. Catherine sa girl. Daniel, Catherine, yes, of course. Yes, si Catherine nakatrabaho ko na. Saan? Shake, Rattle, and Roll. Pero bata pa siya noon. 2000 ano ba yun?
Kami. Sila ni Julia ba yun? Hindi, si Catherine, Luis de los, Luis. de los Reyes, at saka ako. Oo. Tapos, yun, yung time na yun, shake, rattle, and roll. Pero, hindi naman kami masyado maraming eksena together. Parang isang scene lang na, kasi, sa side ako ni Luis de los Reyes. Meron ka mga napapanood na parang nagagalingan ka, ganyan, parang gusto mong maka-work? Well, ito, mga ka-work ko na, si Miles Ocampo. Meron kaming Pajak Series. Princess. TV5 series ba yan? Yes, TV5 series. And I'll be working also with Kira Ballinger. Oo. Pretty. Oo, pretty na bata. Doon din, sa Pajak? Yes, Pajak Princess. Ano ka doon? Ma'am ka ba ni, ano ka ni Miles? Hindi niya ako ma'am. Ang mom niya si Yayo. Ako yung pinaka-kontrabida sa show. Wow. Yes. So, ako yung kalaban ni Miles. So, ma'am ka ni Kira? No, not then. Hindi rin. Okay. Wala naman akong anak na Okay. na-discuss doon. Kailan yan, Marge? Magpa-pilot taping na kami, yun na nga ang dami kong, magpa-pilot taping kami ng April 26. Yun. Tapos ito yung magiging July na to. July ano nga ulit? July 11. July 11. Kasi ngayon pag may mga concert na ganyan na hindi natutuloy or may re-reschedule or what, ang chika, sabi baka walang bumiling ticket. Hindi, meron nang bumili. Oo, kaya actually. pakilinaw mo yan. Baka yun ang sabihin issue. No, it's not that. Yung sobrang press for time. Gusto rin ng TV na mag-promote ako ng concert while promoting the single, yung new single ko. And also, ang dami ko pang gustong gawin sa concert na I think I need time to prepare pa. So, actually, halos sold out na nga kami. Wow! So ano na siya, naka-reserve na yung mga tickets sa mga ibang VIPs and syempre sa tagal ko ba naman si industriya. At sa dami ng friends mo, di ba? Sa pagiging Miss Friendship ko. Di ba? Ikaw ang producer, Marge, di ba? May co-prod yung may producer ako. Oo. Syempre, and with the help of NY Entourage. Miss Nance. Ayun lang, thank you. Ngayon kasi, di ba may parokya ni Edgar, ongoing. Dito, sa Newport. Yung musical. Oo, yung musical. So, medyo nalilimitahan din kami sa stage, ganyan. So, marami kaming preparation na kailangan gawin. So, but we're all good. All set na kami. Naka-ready na rin yung rehearsal, naka-ready na rin yung mga kanta, naka-ready na rin yung mga guests. So, at least, puro rehearsals na lang yung gagawin. And yung conditioning ng katawan ko, gano'n. Yan, ang bongga. Pero, Hazel, in fairness to you, lagi mo sinasabing conditioning ng katawan. Pero, kitang-kita naman kung gaano ka-condition din. Pero, syempre, iba yung concert, no? Pero, sabi ng iba, para ka raw vampira, hindi tumatanda. Vampira? Kanina nga tinitignan namin. Vampire. Mga lines, no? Umiinom talaga ako ng dugo. Hindi, syempre, no? Kasi umiinom ako ng barley. Naitawid daw. Dahil dyan, may uwi kayong barley. Kasi may vampire, Marge. Olivia Rodrigo. Hazel, kasi ako, natatandaan ko, kahit kung bago ka pa lang dati, iba pa pangalan mo, diba? You're always nice to the press. Talagang importante sa'yo, kahit pag may mga pa-press con ka, you make sure na yung mga tumutulong sa'yo nandoon, ikaw mismo yung kumukonta. Diba? Yes. So, ang dami nagmamahal talaga sa isa. Thank you, June. Thank you, Anna. Yung stress kanina. Pero yun nga, we really appreciate that. Salamat. Thank you. Sariling effort mo talaga yun. Ha? Sariling effort mo yung or may nagturo mo sa'yo before when you were just starting Alam mo, June, kung may nagtuturo sa'yo, kung di sariling effort yun, kung hindi ikaw yun, hindi magiging consistent sa 30 years.
'Diba? Kasi kung tinuturo lang sa'yo at kung wala na yung tagaturo sa'yo, tas wala kang sariling tiyaga at sariling kusa, hindi mo mararamdam, hindi tatagal yung ganung yung pag-care. Kasi for me, it's like pag naging friends ko na parang family na eh. So, sa tagal ko sa industry, sa tagal ko na kayong nakikita, it's like you're a family to me na. Hindi parang press lang. Yeah. So, parang pamilya na kayo. Ang sarap, Ang sarap no, na hindi ka nakakalimot. In your 31 years sa showbiz, talagang sobrang na-appreciate mo yung mga nakakasama mo noon hanggang ngayon na Yes. 31st year mo, di ba? Yes, oo. Ako, kasi ang dami kong nakakausap about you. Even sila Joy Alonso, sila Martin, mahal ka. That's why Thank Martin's you. guesting nga sana dito, no? Pero sana nga, tuloy siya sa July. Hindi ko pa kasi Yes. natatanong. I check his schedule, okay pa rin siya. Yeah. So, ang sarap nung gano'n, no, Hazel, na Knowing Mark. dahil sa bait mo, hindi ka matanggihan. Eto narinig ko na, hindi ka tinatanong ng kung may talent fee ba sila. Di ba? Ang sarap. Sa Yeah, pakiramdam. yes. They don't ask. Ako naman willing naman din ako magbigay. Pero nag-try naman ako one time sa event ko. Hindi rin tinanggap ni Martin. Hindi rin tinanggap nila Ogie. Alam mo yon. So parang I really appreciate na hindi dahil sa hindi nila tinanggap. Kumbaga parang ganun yung tinetreasure nila ako as their friend. Ang sarap, no? Ang sarap sa Kasi pakiramdam. ang galing mo rin daw makisama. Oh, thank You'll you. do everything lahat kung pwede ka mag-adjust para mapagbigyan din yung mga kaibigan mo kakilala. Yes, kasi ako kung kailangan nila ako, andyan din ako para sa kanila. Basta isang tawag lang din nila. Ayun. And yan, syempre, syempre wish namin na you'll stay that way. Pero alam naman namin, kasi proven and tested naman yung Thank ganyang you. ugali mo. So yan, we will all watch your show on July. Yay! Yeah, and